Okay. Hello, 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 hello. So, feeling ko naman naririnig ako, no? So, for today, tuturo ko lang yung ultimate stage pa rin, pero design naman tayo. So, last time, ang tinuro natin is the analysis. When we say analysis, ultimate stage class, yun po yung given na tayo ng mga number of number of bars, diameter of the bar, width of the beam, depth of the beam, total height of the beam, etc. So, properties ng beam, given na tayo. Ang hanapin natin sa analysis, usually, ang hinahanap natin dyan, ay yung nominal and ultimate moment. So, yung design moment and nominal moment. Okay? So, pagdating sa design class, dito, bibigyan tayo ng scenario kung saan bibigyan tayo ng load or bibigyan tayo ng moment at magde-design tayo para ma-withstand yung binigay na load or moment sa atin. So therefore, dito, given ang moment, loads, hahanapin mo dito yung number of bars, diameter of the rebar na gagamitin mo, width of the beam, depth of the beam, etc. So baliktad, no? Sa design stage class, given tayo ng moment, load, ang hahanapin natin ay yung property ng ating beam. Okay? So, kung makikita ninyo class, meron akong table dito, no? So, compression controlled, transition zone section, and tension controlled. As we napag-aralan natin no, last time, sa analysis, meron tayong tatlong stages. So, compression controlled, tension zone section, at tension controlled. Transition zone pala, rather. So, ang gusto natin ma-achieve dito ay yung tension control kasi mas madali siya. Okay? Mas madali yung tension control dahil mag-yield yung steel natin. When we say mag-yield yung steel natin, class, ibig sabihin, yung lakas yung totoong lakas, Fy, ng ating steel ay magagamit fully. Okay? Yielding strength of the steel, magagamit niya ng buo. Okay? Yun po, yun ang tawag po doon ay yield. Okay? So kapag nagamit ng buo yung strength ng steel, yung given na Fy, mas maganda. Okay? Kasi na-maximize natin yung capacity ng steel, no? So tension controlled and transition zone, tension will yield. So sa compression controlled, steel does not yield. So mas gusto lang natin yung tension controlled class kasi mas madali ito. Hindi na natin solve yung ah, reduction factor, matic. Ito ay 0.9. Kaya mas gusto natin itong tension control. Okay? So, punta tayo sa ah, graph na to. So, mamaya na natin to ituturo, yung mga formula na to. Punta muna tayo dito. Wait lang. Yan. So, meron kayong makikita dito, class, na compression controlled. Again, compression controlled, balance strain, at tension control. Sa compression control class, yung ET, when you say ET class, yan din yung ES na napapalabas ninyo sa um, 0.003 over C equals to ES over D minus C. Okay, so yan din yung strain, no? Strain ng ating steel. When, yung nakalagay na ET dyan. Okay? So itong ET equals yan sa ES. So sabi, kapag less than or equal to ETY, ang ETY value po natin ay 0.002. Okay? Kapag less than or equal to 0.002, alam naman natin na yun ay compression controlled. At ang ating reduction factor ay 0.65. Okay? So sa tension control class, same pa rin, yung ET ay ES. Pag siya ay greater or equal to 0.005, siya po ay tension control. At ang ating again,
reduction factor ay 0.9. So, dito, may bago tayong ipapakilala sa inyo, yung balance strain. So, when we say balance, nasa katamtaman siya. Ibig sabihin, yung strain na mangyayari sa ating concrete ay equal sa strain na mangyayari sa steel. Okay? Almost equal, almost identical, no? Makikita ninyo dito, class, sa compression control, mas malaki yung strain sa concrete kaysa yung strain sa steel. Sa tension control naman, mas malaki yung strain sa steel, mas maliit sa concrete. So pagdating sa balance class, halos equal yung strain for both means, no? So both steel and concrete. So pinapakita lang na ang ETY or yung ES natin, strain for steel, ay equal sa yielding strength over a modulus of elasticity. Okay? Modulus of elasticity ng steel, usually class, kung alam naman natin yan, napagdaanan natin yan sa, tawag dito, subject natin before na strema, no? Ang ES or modulus of elasticity ng steel ay 200,000 megapascal. Okay? So usually class, ang ating value for strain ng steel ay yielding strength over 200,000. Okay? When you say balance, katamtaman or equal yung strain na nagaganap sa ating concrete at sa steel. Okay? So punta na tayo ulit dito sa tawag dito sa table, no? So sa table class, may makikita kayo dito using strain, using stress, using C, using A, at using steel ratio or RHO. RHO. So, actually class, yung ginagawa natin sa analysis, kung makikita ninyo to, tayo ay C equals to T. Nagfo-force tayo, no? Ginagamitan natin ng force. So, after nun, makukuha natin si A, then makukuha natin si C, and after, pwede naman nang ma-solve si strain ng steel. So, therefore, kapag ginamitan natin yung usual na C equals to T, ang nangyayari, makukuha mo si A, makukuha mo si C, makukuha mo si AS. Ngayon, kapag nag-yield yung steel natin, ang ginagawa natin, sinusolve na natin agad for MU, tama? Pero, kapag hindi po nag-yield steel, ligwak si ES, ang gagawin natin, hanapin natin si C, hanapin natin si A, hanapin natin si ah, FS ng initial, no? Or pwedeng hindi na rin, no? Okay lang na hindi hanapin yan, hindi man kailangan yan. So, C, A, after nun ay MN, then MU. So, mas mahaba class, no? Yung ginagawa natin usually para ma-solve yung MU, no? Lalo na kapag hindi nag-yield yung ating steel. So, dito class, sa table na to, magagamit ninyo to para mas mapadali yung buhay ninyo. Bakit? Kasi meron ka palang pwedeng maraming gamitin para ma-determine mo agad kung mag-yield ba yung steel natin o hindi. So ako, my personal preference, ang pinakagusto ko dito ay yung raw. Okay? Pero pwede nyo gamitin lahat yan. Usually, ang ginagamit natin sa analysis ay yung strain. Yan. Pero using stress, pwede rin naman. Using C, pwede rin naman. Using A, pwede rin. At using raw or steel ratio. Yung steel ratio class, denoted as P, ayan yung P, is equals to area ng steel over area ng concrete. Okay? So, anong ibig sabihin nito, no, ng raw, ng steel ratio? Ang ibig sabihin po nitong formula natin na ito, wait lang.
Ang ibig sabihin ng formula natin na ito, ang rho daw po ay kung yung ratio ng bakal sa concrete. Ibig sabihin, mas malaking rho, mas malaking area ng bakal ay yung inilagay mo doon sa concrete. Therefore, mas maraming bakal. Okay? So again, pag mas malaki yung rho, maraming bakal. Pag maliit yung rho, konti lang yung bakal na nilagay mo. Okay? So ratio lang yan ng area of steel over area ng concrete. Tapos, itong area ng concrete class, yan ay B times D. Okay? Kasi class, ah, kung babalikan natin, no? Halimbawa, yan yung ating beam, ito yung steel. Itong kabuuan na to, yan ay H. Pero hanggang dito, yan yung D na effective depth na tinatawag. Then ito yung B, yung width. Okay? Usually BW yan. Pero okay lang na B or BW. Same lang yan. So, bakit naging B times D lang? Bakit hindi natin kinuha yung total area ng concrete? Okay? Kung makikita ninyo, D times BW lang yung ginamit natin for area ng concrete. 'Di ba dapat ah 'di ba dapat sir H times BW kasi kabuang area ng concrete 'yon. Hindi po, kasi ang nangyayari class, yung concrete cover natin na ito sa baba ay nababaliwala na. So wala na siyang nagagawa. Ang nagagawa na lang niya ay na-hold niya yung concrete na nilagay natin doon. Ay, na-hold again. Sorry. Ang nagagawa na lang po ng concrete cover sa ilalim na hindi natin inalat sa formula natin ay na-hold niya yung steel na nilagay natin sa ating biga. Pero structural sa usapang structural integrity, kung meron ba siyang nabubuhat or natutulong, wala po. Okay? Kaya B times D lang. So, punta tayo dito sa ating table. Sa table class, again, meron kayong makikita dyan na different uh, rules, no? Or, ang tawag dito, pwede nyong sundan. So, mag-example tayo. Ay, mamaya na example. Ito muna yung sa baba. So, kung makikita ninyo class, nasabi ko na sa inyo yung balance, no? Yung balance, yung tension controlled at compression controlled. So, for balance class, ito po yung formula niya. C balance, A balance, at raw balance. Para mas hindi kayo ma-overwhelm, isa-isa lang ninyong tignan. So, tingnan muna natin si C balance. Formula na daw ay 600 dt over 600 plus Fy. Actually, class, itong lahat ng yan, may pinanggalingan yan. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi baka magulo lang yung buhay ninyo. Pero lahat ng ito ay nanggaling lang sa strain. Okay? Sa strain lang po lahat ng galing yan. So again, etong mga formula pwede ninyong ilagay sa formula sheet. So walang problema yon. So C balance 600 dt over 600 plus Fy. Tandaan nyo, 600 dt over 600 plus Fy. Alam natin na ang A ay equals to beta sub 1 times C. Tama? 'Di ba? A, B, C yan. Kaya kapag A balance naman, yung formula for C balance, ita-times lang natin ng beta sub 1. 'Di ba? Mas naging okay siya tignan, 'di ba? Nung una ninyong tinignan, nakaka-overwhelm kasi marami. Pero kung makikita ninyo, halos same lang din pala, no? So beta sub 1 times C. Okay? Sa raw balance class, 0.85 FC prime beta sub 1 Fy times dt over d. Or pwede ninyong tandaan yan as 0.85 Fc prime Fy times A. Tama?
Tama, times A, no? A balance. Pero mas okay na tong nasa taas natin para hindi na tayo dagdag ng formula. So, explain ko lang, ano ba to si dt at si d? Anong pinagkaiba niya? So, sa beam class, yan. Halimbawa, ito yung H. May mga pagkakataon kasi na ang width ng ating beam ay hindi sapat para ilagay yung halimbawa yung 8 pieces ng steel ng isang hilera lang. So, ang ginagawa natin, nilalagay natin yan sa taas. No? So, sa totoong buhay, makakita kayo ng ganitong klase ng beam. No? So, yung 8 pieces, pinaghiwalay siya. Hindi siya isang strand lang. So, ano yung DT dito, class? Yung DT ay yung from uppermost top of the concrete hanggang sa pinakababa na steel na meron ka. Okay, yan po yung DT. Ngayon, yung D naman, yun yung sa centroid ng mga steel hanggang uppermost. Okay? Yan. Pero usually class, tinatanggal na natin tong DT over D kasi single layer lang naman yung steel na nilalagay natin. Okay? So kapag single layer, again, pag single layer, wala na tong DT over D. Nagiging 1 na lang siya kasi equal yung DT sa D. Okay? So sa Cmax naman class, mas madali yung Cmax, 3 over 8 times DT or D. No? Tapos sa Amax naman, Cmax times beta sub 1. Diba? Tapos sa Romax naman, 0.85 Fc prime Fy, same lang dito. Times lang natin ang beta sub 1, 3 over 8. Napansin niyo lahat yan may 3 over 8. Okay? Tapos dt over d pa rin. Pero again, pag single layer lang, wala na to. Nagiging 1 na lang yan. Okay? So, ma-appreciate nyo to class later on kapag nag-example na tayo. So, lipat ko lang to. So, example na. Dito ba yun? Saan na yan? Halimbawa, ito. Kunin natin to. Ay, ang pangit. Ang konti. So, drawing ng tayo bago, no? Okay, so, example number 1. So, meron daw akong beam dito na 300 ang lapad. Sa'yo. Ano po? 300 ang lapad at 400 ang effective depth. FC prime daw ay 21 MPa. FY naman ay 415 MPa. Tapos ito ay
apat na 20 mm. Sabi dito, hanapin natin si MN or the nominal, ayan, the nominal moment. Ayan, hanapin natin si MN. Usually, ang ginagawa natin sa analysis pa rin to class, given tayo ng properties ng beam, hanapin natin si nominal. So dito, papakita ko lang sa inyo na pwede palang gamitin itong tinuturo natin na bago sa analysis. So usually class, sa analysis ultimate stage, ginagawa natin C is equals to T. Then mahanap again natin si A, si C, then tignan natin kung mag-yield, then MN. Okay? Kung hindi nag-yield, kawawa ka kasi hanapin mo ulit si C, si A, at si MN. Okay? So marami. Marami tayong gagawin, no? Pero dito class, pwede nating paiksiin. So, pwede nating malaman agad kung mag-yield ba si concrete o hindi. So, tingnan natin. Usually, yung ginagamit ko ay raw. So, si raw, actual. Ibig sabihin ng raw actual, yan talaga yung raw or yung steel ratio na meron or nag exist sa beam na meron ka. Okay, that is AS over BD. So, therefore, pwede nating masolve to. So, AS, that is 4 multiplied by pi 20 squared. Yan yung diameter over 4. Then, B is 300 times 400. Therefore, ang rho actual natin ay 4 pi 20 squared 400 by 300. So, ang value ng rho actual natin ay 0.047. Yan. So, rho actual yan, no, class? So, makikita ninyo, ayan po yung rho na walang nakalagay na max at balance. Yan po yung rho actual. So, therefore, again, gusto nating makita at malaman kung tension controlled ba siya. So, pwede nating rektahin, no, dito. Computin na natin si rho max, huwag na natin computin si rho balance. So, si rho max, that is 0.85 FC prime na 21. Beta sub 1 na 0.85 din dahil mas mababa sa 28 MPa yung FC prime over Fy na 415. Multiply natin ng 3 over 8 times 1 kasi hindi naman double layer. So, raw max natin 0.85 21.85 415 3 over 8. So, ang ating raw max ay 0.0137. 371. Okay. So, kung makikita ninyo class, lubhang mas malaki si rho max kesa kay rho actual. Ito si rho actual. So, therefore, saan ba pasok ito? Pasok to sa
dito. Sinasabi, ay, naging star. Sinasabi na mas malaki si Romax kaysa kay Raw Actual. So, tama lang na tension controlled siya. Okay? Therefore, lagyan natin therefore. Still yields. Okay? So, after nyan, pwede na tayo um, wala na yung ano ko. Pwede na tayong diretso sa paghahanap ng A actual. Sorry. Di ba? Nagagamitin natin sa MN equals to AS Fy times D minus A over 2. Di ba? Para mahanap natin si nominal moment. Pero para mahanap natin si A actual, gagamitan pa rin natin ng C equals to T. So ayaw na natin gumamit ng ganyan. So anong pwede natin gamitin, class? Dito, tingin tayo sa isang formula na given. Dito, meron tayong tinatawag na coefficient of resisting moment or Rn. Rn is equals to mu over reduction factor Bd squared. So, pwede ring Rn equals to rho Fy minus rho Fy squared over 1.7 Fc prime. Okay, yun daw yung value ng Rn. Ngayon, palatandaan ko dito, class, ako, ah, itong itong Rn, mu over reduction factor Bd squared. Madali lang kasing matandaan eh, no? Pero dito sa baba, medyo magulo. Kaya ako, meron nang gumawa ko ng abbreviation dito. Ito ay Rn is equals to 50 minus 50, 1.7 Fc prime. O, diba? Mas magaling tandaan. Tapos, sa reinforcement steel ratio, kapag given naman si Rn, pwede nating mahanap si rho actual. Okay, that is 0.85 Fc prime over Fy. 1 minus square root of 1 minus 2 Rn over 0.85 Fc prime. So, dito class, sa reinforcement steel ratio na to, yan ay si rho actual. Okay. 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 So, pwede na natin gamitin si Rn. Tama? Pwede natin gamitin ito para mahanap natin si Mu or Mn, no? So, kasi meron na tayong rho, meron tayong Fy, meron tayong Fc prime. So, dapat, ito lang pala yung gagamitin natin, si Rn. So, kunin natin to. Okay. So, kunin natin si Rn muna. Rn is equals to rho, that is the rho actual. 0.01047 multiplied by Fy na 415 minus 0.01047 multiplied by 415 squared all over 1.721. Okay? So usually class, pag ginagamitan natin ng resisting moment Rn, yung mga formula na ganito, yung value ng rho ay store value. So paano ba mag-store value, class? Ganito lang. So halimbawa, kunin natin si rho actual ulit. 4 times pi times 20 squared over 4 over 300 times 400.
Okay? So kung ang value ninyo ay ito, pwede ninyong i-shift STO. Okay? So shift store, then pili kayo ng letter na meron dito, yung mga pula na nakikita ninyo. So ako, piliin ko si A. Ayan, nakastore na daw siya kay A. Okay? Ayan, nakastore na siya. Okay? So pwede ko nang gamitin yun. So, si A ay raw actual A times 415 minus the quantity of A minus 4 times 415 squared over 1.7 FC prime. Ayan. So, meron tayong value na 3.82. 0.82 MPa. So, MPa po yan ha. So, actually class, sabi ko nga sa inyo, kapag ginagamitan niyo ng mga formula na Rn, kailangan store value. So, gusto ko ito ay store value din. Yan. So, again, store natin sa dito. Pwede na nating mahanap si Mn gamit yung formula na ito. So, Mn is equals to Rn times Bd squared. So, B squared. Yan. So, di ba, Mu is equals to reduction factor Mn. So, Mn is equals to Mu over reduction factor. Okay na ba? Okay. So, nagugula na ako. Si Mu na lang muna. Mu Rn times reduction factor times B times D squared. Okay, gamit yung formula na ito, no? So therefore, pwede nating mahanap yan. Letter B, si Rn. Times natin ng 0.9 kasi nalaman natin na nag-yield si steel. Times natin si B na 300. Times natin si D na 400 squared. Okay? So Mu, that is 1.64, 164 rather. 0.89. Okay? Pero ang gusto lang naman natin hanapin dito ay si Mn. So, divide lang natin ito by 0.9. Value is 183.21. Okay? So, again, mas madali itong gamitin class dahil pwede mong malaman agad kung mag-yield ba yung steel or hindi. Okay? So, hindi mo na isosolve si A, isosolve si C, then solve mo ulit si C, etc. So, dito, pwede mo nang malaman kung nag-yield si steel, then proceed ka na sa pag-compute ng values. So, dito class, pinakita ko lang na pwede siyang gamitin sa analysis. Pero pagdating sa design, pwede rin. No? So, usually, ito talaga yung ginagamit natin sa real life situations. Okay? So, example ulit tayo. Yan. Okay. So, BW ay 300 daw. Ang depth ay 618. Ang concrete cover ay 60.
Ang FC prime ay 28 MPa. Ang FY naman 415 MPa. Then reduction factor 0.9. MD or moment um, moment pero dead load, no? So moment of the dead load 240 kilonewton meter. Live load naman, live moment naman pala 195 kilonewton meter. So gamitin daw natin si 1.2 DL plus 1.6 LL. So LRFD. Yeah. Okay. So, anong gusto natin gawin dito, no? Gusto nating malaman dito kung ilan, tama ba? Kung ilan yung bakal na gagamitin natin. Yan. Kapag 28 mm yung ginamit natin. Okay? So, hanapin natin yung number of bars, tension bars na magagamit natin, no, para ma-withstand yung given dead moment at live moment. So, okay, simulan natin. So again, gamitin natin yung formula na ito. That is 1.2 dead load na 240 plus 1.6 live load na 195. Therefore, ang MU natin is 1.2 times 240 plus 1.6 times 195. 600 kilonewton meter. So, meron ka ng MU class. Okay. Hanapin natin or tignan natin kung mag-yield ba yung um, kung mag-yield ba yung ating um, beam. Pero usually class, alam niyo na agad kung mag-yield to o hindi without even solving the problem, no? Kung makikita ninyo class, ayun, nakita na. Binigay na yung reduction factor na 0.9. Okay? So therefore, siya ay tension controlled. Okay, so sa face-to-face class ko nung nakaraan, sinolve pa natin isa-isa yung raw balance, raw max at raw actual, no? Pero dito, wag na. Okay? Dito, alam na natin agad na nag-yield na siya dahil 0.9 yung reduction factor na binigay. Okay? So, okay. Kumputin na natin si Rn. Or si, dito pala class, kapag sa design pala, meron tayong sinusunod na pagkakasunod-sunod. So, ano ba yung pagkakasunod-sunod na yun? MU after si Rn, after si Rho, then si AS, then si number of bars. Actually, class, ito lang yung kailangan niyang tandaan. Yung pagkakasunod-sunod na yun. Then, MU, RN, Rho, ASN. So, sa status natin as of now, meron na tayong MU. Check ka na. So, dapat RN na. Okay? Again, si Rn ay merong formula dito sa taas na given na Rn is equals to MU over reduction factor BD squared. Rn, MU na 600 times 10 raised to 6. Okay. Times 0.9 reduction factor. B ay 300
Ang D ay 618 squared. Okay. So, pagbutin natin. 600 times 10 raised to 6 over 0.9, 300 times 618 squared. Ayan. So, meron daw tayong value ng Rn na 5.82. So, again, gusto natin, ini-store value natin to. So, store ko sa letter A. Yan. So, nakastore na sa letter A. Meron na tayong Rn. Check natin si Rn. Punta tayo ngayon kay Rho. Si Rho actual yung isosolve natin. So, paano natin isosolve yun? Meron tayo ditong formula na ito. Kaso, matagal yung shift solve dito, no? So, gamitin natin yung isang formula nito. Itong binigay na to. Okay? So, copy ko lang to. Gamitin natin to. Yan. Kasi, meron palang value zero actual, no? Kapag meron tayong Rn. Then, 0.85 multiplied by FC prime na 28. Then, walang beta sub 1, sorry. Over Fy na 415. 1 minus square root ng 1 minus 2Rn. In this case, nilagay natin siya kay letter A. So, 2 times A all over 0.85 FC prime na 28. Okay? So, actual, solve natin. 0.85 times 28 over 415. 1 minus square root ng 1 minus 2 times letter A over 0.85 ng 28. So, ang nakuha natin ay 0. Ano to? 0.01636. 0.01636. Yan. Okay. So, meron na tayong raw, actual. Pwede na natin siyang checkan pala sa taas, no? Checkan muna natin sa taas. AS na tayo. So, paano natin makukuha si AS class? Di ba, formula ng raw actual talaga ay AS over BD. So, pwede mo na makuha si AS, pero may ginagawa pa tayong iba. Okay? So, ginagawa nating iba is chine-check natin kung pasok ba to sa minimum requirements. Okay, 'di ba alam naman natin yung minimum requirements, yun yung mga para hindi na tayo mahirapang mag-solve. Usually, ginagawa natin sa design, sinusunod na lang natin yung minimum requirements, no? So dito, tignan din natin kung pasok ba to sa minimum requirements. Kasi class, kung hindi to pumasok sa minimum requirements, syempre, ang gagamitin natin based sa code ay yung minimum requirement kasi nga yun na yung sagad niya. Okay, yun na yung pinakamababang value na pwede siya. So itong raw na to, raw actual natin, tingnan natin kung papasok to sa minimum requirement natin before we compute for AS. Okay? So, paano ginagawa yan? So, dito meron tayong dalawang formula. So, sabi, a minimum area of flexural reinforcement, AS minimum, shall be provided at every section where tension reinforcement is required by analysis. AS minimum shall be greater of A and B except as provided in section 2. So, dito class,
Sinusolve natin yung raw minimum. Okay? Sinusolve natin yung raw minimum para makita natin kung yung raw actual ba natin ay pasok sa minimum requirement. So, paano yung raw minimum formula? Kung makikita kasi natin class, AS minimum yung binigay. Pero alam naman natin na ang raw ay equal sa AS over BD. Okay? Tapos, kung i-isolate natin sa AS, magiging raw times BD. Ito yung makikita ninyo sa taas. Okay? AS over BD, tapos AS equals to raw times BD. So, na-isolate na natin sa AS, tignan natin si BD, ay yan, si BD. Therefore, itong value na to, at itong value na to ay yung raw minimum. Okay? Yung raw minimum. And ito pong number na to at itong number na ito, 1.4 over Fy at 0.25 square root of Fc prime over Fy ay yung raw minimum. Okay? So, solve natin parehas yung dalawang raw minimum na to. Kasi class, itong raw minimum na to, yung raw minimum na to, ang ihahambing natin sa raw actual natin. Okay? Raw minimum. So, unahin muna natin si letter A na raw minimum. That is 0.25. Multiply natin ng square root ng FC prime. Ano ba ba yung FC prime natin? 28. Over Fy na 415. 0.0032. 3188. Yan. Kumpletin naman natin si letter B na raw minimum over F 1.4 over Fy, that is 0.03373. Okay. So dito class, sa raw minimums na to, na itong dalawang to, ginagamit natin yung pinakamataas sa kanilang dalawa. So in this case, mag-govern si 0.003373. Ngayon, itong 0.03373 yung ihahambing natin sa raw actual natin. So 0.003373. Kung makikita natin class, si raw actual natin ay mas malaki pa rin sa raw minimum. So ibig sabihin, check pa rin siya. Pasok pa rin siya sa minimum requirements. Okay? So ang gagamitin natin na raw pa rin dito ay yung raw actual na nakuha natin kanina. So, anong nangyari kapag mas mataas naman si raw minimum sa raw actual na nakuha natin? So, halimbawa, ang nakuha nating raw actual talaga ay 0.00123. Tapos, ang raw minimum natin ay 0.003373 nga. Mas malaki si raw minimum. Ito si raw minimum at ito si raw actual. Mas malaki si raw minimum kay raw actual. Therefore, ang raw minimum na natin ang magiging raw actual. Okay? Ang magiging raw actual. So, siya na yung gagamitin natin para para pasok tayo doon sa code na sinabi. Okay? Pero in this case class, kung makikita naman natin, pasok pa rin naman yung 0.01636 na raw actual natin, no? So, hindi naman siya bumaba doon sa minimum requirements. Okay? So, wala siyang na labag na rule. Therefore, yung raw actual natin, same pa rin na raw actual yung gagamitin natin for this formula. Okay? Nga pala, short, ano lang, technique lang, no? Kapag ang raw actual mo ay 0.00, then number, tapos the other hand, yung isa mong raw actual ay 0.0, then number.
ito, i-compare mo lang with minimum. Ito naman, i-compare mo for, ay with, bakit ba with dapat for? Compare, ay with nga. Okay, compare with maximum. Okay, so actually class, itong row actual na 0.0 something, gaya ng lumabas na sa atin na ito, yung isa lang yung decimal na 0. Hindi na natin kailangang i-compute si raw minimum, no? Kasi laging mag-govern yun for sure. Kasi ang lumalabas po sa answer for raw minimums ay dalawang zero. So 0.00. So kung hindi 0.00 yung raw actual mo, wag mo na siyang i-compare with minimum. Okay? So ito namang nasa baba, 0.0 something compare with max. For another topic na to, no? So hindi nyo na siguro ito magagamit as of now. So dito muna tayo sa taas. Okay? So again, kapag nakita ninyo class na isa lang yung zero dito, the numbers, wag nyo nang isolve si raw minimum. Ibig sabihin nun, pasok na siya sa threshold, no? Hindi na siya bumaba dun sa minimum requirements. Okay? So, pasok na tayo. Meron na tayong raw. Na-check na natin si raw. So, si AS na tayo. So, AS is equals to raw actual. Yung raw actual natin ay yung 0.01636 pa rin. Multiplied by BD. Ano ba raw actual natin? Alam ko nasa B yun eh. Ay, hindi. Sa iba. Nakumbo. Susolve ulit natin. 0.85 multiplied by 28 over 415. 1 minus square root of 1 minus 2 times A 0.85 times 28. Okay, same pa rin yung Rn, 5.82 pa rin. Yan, so lagay natin siya sa B. So, nalagay ko na siya sa B, so B, yan, row actual times width na 300 times D na 618. Okay, so meron na tayong area ng steel na total of 3,031.58. Okay? So, ano ibig sabihin nito, class? Ibig sabihin nito, ito lang yung total area ng steel na kailangan mong mailapat sa ah, biga mo. Okay? So, meron na tayong AS class. Checkan na natin. So, actually, minsan, ito lang yung pinapahanap sa mga question, no? Pero kung sa totoong buhay, malalaman na rin natin kung ilan yung number of steel na gagamitin mo. So dito, sabi 28 mm daw yung gagamitin natin. So solve natin, no? Alam naman natin na ang number of bars, 'di ba? In simple logic, sorry, ay equal sa area ng isang bakal over total area na meron ka. Tama ba? Mali. Kasi lalabas dito class, maliit eh. 0.0 decimal eh, di ba? Kasi maliit lang yung area ng isang bakal compare mo sa total area. So baligtad, no? So dapat AS over area ng isang D-bar. Okay? So in this case, yung AS natin, that is 3,031.58. Then, ang area ng isang bakal natin, gagamitin ay 28 mm. Yeah. Okay. So, lagay ko to sa C. So, C over
pi 28 squared over 4. Yan. So, 4.9234. 2 pieces. Okay? So, ito na ba yung sagot mo, class? Hindi po. Bakit? Kasi wala ka namang mabibili sa hardware na 0.92. Kaya ang ginagawa natin, nira-round off na natin yan sa mga katotohanang buhay, no? So, imbis na 4.92, ginagawa natin 5 pieces. Okay? Okay? So, ibig sabihin, sabi, na kapag yung dead load, live load mo daw ay equal sa 600 kilonewton meter at ang gusto mong ilagay na rebar sa ating biga ay 28 mm lang, ang number of bars na ilalagay mo dapat sa biga mo ay 5 pieces. Maximum of 5 pieces. Okay? So, ganun lang po nangyayari yung sa design stage natin. Okay? Mas madali ito class kasi may sinusundan ka lang naman na pagkakasunod-sunod. So, MU, RN, RO, AS, then N. Okay? So, may mga nagtanong sa akin ng face-to-face kung what if, sir, 4.10, gagawin ko pa rin po bang 5 pieces ito? O gagawin ko na lang, yan, gagawin ko pa rin bang 5 pieces ito or ira-round down ko na lang ng 4 pieces? Kasi 4.10 mas malapit sa 4. Okay? Okay, class. Um, kung ang tanong ay number of bars kung saan dapat mabuhat niya yung load na meron ka, again, kung ang tanong ay number of bars na kailangan para ma-withstand yung load or moment na meron ka, ang pipiliin mo ay si 5 pieces. Bakit? Kasi nagbibigay ka ng allowance. Okay? Kasi class, kapag pinili mo sa 4 pieces, kulang ka ng 0.1. So, ang mangyayari, magfi-fail yung beam mo. Magfi-fail yung beam mo, no? So, pinipili natin kung ang tanong, again, kung ang tanong ay number of bars na kailangan para ma-withstand yung moment or load na meron ka, si 5 pieces. Okay? Pero, kung ang tanong ay number of bars kung saan hindi dapat hindi dapat maging sorry again. Kung ang tanong ay number of bars para hindi lumagpas sa tension controlled or hindi maging tension controlled yung ah, design mo. So pipiliin mo si 4 pieces. Okay? Kasi class kapag dinamihan mo yung bakal, ang mangyayari, magiging tension control siya or lalagpas siya dun sa 0.005 na raw natin, no? So ginagawa natin, nag-round down tayo. Okay? So, again, kung ang tanong ay number of bars para mabuhat yung loads or moments na given, round up. Pag ang tanong ay number of bars para hindi lumagpas sa ah, tension zone or tension controlled, round down. Okay? So, in this case, ang tanong lang naman, number of bars na kailangan mo para mabuhat mo si 600 kilonewton meter. So, dito makikita natin na 5 bakal lang pala yung kailangan. Okay? Okay. So, last na tayo. Copyin ko lang ito ulit. Ayaw na. Ano? Yun, okay na. Ito ay, ito, 300 pa din daw. Ito ay 550.
60 daw yung concrete cover. FC ay 21. FY ay 415. At reduction factor ay 0.9. Okay? So alam na agad natin ulit na ang steel na to ay tension controlled. Okay? Kasi binigyan tayo ng reduction factor na 0.9. Okay, so anong kailangan natin gawin dito? Ano daw pinapahanap? Total number of area of steel. AS lang. So in this case, class, gamitin natin yung pagkakasunod-sunod. Meron ka ng MU? Meron ka bang MU? Wait lang ha. Iba-back solve ko lang. Wala kasi yung nakalagay dito eh. Alam ko 100 to eh. 100 over 0.9 times 550, 300. Ulit nga. 100 times 10 raised to 6 over 0.9, 550 over 300. Tama ba formula ko? Ano yun? BD squared. Okay, so tama nga na 100 yung ating MU. So ang ating design moment daw ay MU. So hanapin daw natin si AS. So in this case, pwede natin checkan ulit si MU. Hanapin natin si RN. So ano ulit formula ni RN? That is, ano yun? Saan na yun? Ayun, MU over reduction factor BD squared. So hindi ko na po ipapakita dito yung solution, no? Sige na nga, pakita nga na nga natin. 100, bakit mo ano to? That is 100 kNm. So 100 times 10 raised to 6 over 0.9 times B na 300 times D na 550 squared. So that is 1.22. So meron ka ng RN class. Check na natin si RN. Si Rho ka na. Rho actual ka na. So ito yung formula. 0.85 FC prime. Lagay ko na dito. So 0.85 FC prime na 21 over 415. 1 minus square root ng 1 minus 2 times 2 times answer. Yung answer natin kanina na 1.22. Sige na, 1.22 na nalagay ko. Over 0.85 times FC prime na 21. So, ang rho actual daw natin ay 0.003048. Okay? So, kung makikita natin class, dito na nag-a-apply yun, no? Kung makikita natin, pasok siya doon sa dalawang zero na i-compare lang natin sa minimum. So dito, dalawa yung zero, compare natin sa raw minimum. So kailangan, kapag ganito yung lumabas na answer mo sa raw actual mo, computein mo rin si raw minimum. Okay, so raw minimum, kailangan nating isolve. Hindi si AS minimum ha. Again, ito lang po yung 0.25. Pakita ko ulit ha. 0.25 square root ng FC prime that is 21
over Fy na 415. That is 0.002760. 606. Okay, or yung isa na 1.4 over Fy na 415. So that is 0.003373. 735. So in this case, ang mag-govern dito yung mas malaki, ito, i-compare natin siya ngayon sa raw minimum. Yung point na nag-govern, 0.0033735. So in this case, class, yung raw actual natin na na-solve kanina ay mas maliit na sa raw minimum. So in this case, anong mangyayari? Ang magiging raw actual na natin as for today ay yung raw minimum na. Okay, kasi yung raw actual natin kanina ay hindi po pumasok sa minimum requirements. Ibig sabihin, yung sagad na value ng raw na yung gagamitin natin or yung raw minimum. So, meron na tayong raw. Checkan natin si raw. Si AS na tayo. Okay, so ang value ni AS, that is raw BD. Okay, so shift ano ko lang yan, i-store ko lang sa A. So A times B na 300 times D na 550. Okay? Three hundred times 550. Tama ba? Ah, 3373 kasi 0.00337. Okay, ba't ganun? Ba't iba yung answer ko, no? 300 times 550. Wait lang, plus sa. B, 300 times D ng 550. Okay, so mali talaga yung answer ko dito, no? Pero, sa ginagawa natin ngayon, tama naman. So again, mag-alisin ko na yung A na to para mas makita ninyo. Yung raw natin ay yung raw minimum na 0.0033735 times natin ng B na 300 and D na 550. So therefore, ang ating final answer for AS ay 556.63. Okay? And it happens lang din, class, na yung AS natin for this type of beam na binigay ay AS minimum na din. Kasi nag-govern yung raw minimum. Okay? So, ayan. Yung total number of area ng steel ay 556.63. Okay? So, dito madali lang siya, class, kasi may sinusundan lang tayo for design, no? May sinusundan lang tayong format. So, pwede nyo itong ilagay sa formula sheet ninyo, then yung mga formulas na ito, then yung table na ito, pwede rin. Okay? Yun lang. Thank you.